Pwede na nakalive yan. Okay, so habang inaayos yung ating laptop. Yan, laptop, no? So bukas sa mga sasama sa ating outing, no? Ay anong oras alis dito? 9. Okay, 9. Ibig sabihin, bago mag-9, nandito na kayo. Pangit naman yung kung kailan 9, tsaka kayo aalis sa bahay, eh late na po tayo nun. So, baraka tayo, baraka. Tawag daw doon ay Little Baguio. Pinakita sa akin yung video, maganda. No? Tagal-tagal ko sa... Little Palawan. Little Palawan. Little Palawan pala. Tagal-tagal ko sa Bulacan eh. Ilang years na ako sa Bulacan, 30 years na mahigit. Hindi pa ako nakakarating doon sa Little Palawan na yun. Natawag ano. Kaya at least mararating ko mamaya. Yan talaga, no? Pagka may mga bagay na mas priority sa'yo, hindi mo masyado napupuntahan ng ibang bagay. Eh, ngayon, medyo maluwag-luwag na kami ni Mrs. Kaya, siguro, ilang panahon lang, marami na kaming mapapasyalang lugar, no? Para ma-enjoy naman namin ng kaunti, kahit kaunti lang, no? So, sa Millennium Kingdom naman, 1,000 years yun, no? Na may enjoy namin ng Earth. O, di makamasyal kami dalawa. Dalawa lang kami. Nilibutin namin ng whole Earth sa loob ng 1,000 years. O, ngayon, hindi masyado. Bakit? Nasa work tayo ng Panginoon Mas binibigyan natin ng priority yung work ng Panginoon sa panahon ngayon. At siguro, sa panahon ng millennium, ay mas maganda ang mga paligid, no? Mas maganda yung pasyalan. Bakit? Kumbaga, babaguhin ng Diyos ang mundo So, panibagong set na naman yun ng mundo. Kaya, yung makikita namin, hindi luma, bago. Kaya ngayon, yung mga ibang pasyalan, hindi. Okay ba? Yung laptop natin? Okay na? Hindi pa rin. Okay, no? So, di ba kasi lumalalim po yung gabi, so ating oras ay nauubos, no? Dahil wala si Teacher Jewel. Si Teacher Jewel ay nasa Lamay dahil bukas nga may outing tayo at sa Sabado yata ng umaga ang libing. Kaya hindi rin daw sa makikipaglibing. Kaya nakipaglamay na lang. So, sana makahabol siya, no? So ngayon, ang ating pong message ay may kinalaman po sa message natin nung Sunday. Okay, ito po yung ating message, may kinalaman po sa humbleness. Pagiging mapagpakumbaba. So ulitin, basahin lang po natin ang mga talata, no? Sa Proverbs 16:19, better is to be of an humble spirit, with a lowly, than to divide the spoil with the proud. So, yung salitang humble, better is to be of an humble spirit. Mas mainam daw ang merong mababang espiritu. Diba? Sabi rito naman sa James 4:10, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. So yan, magpakumbaba kayo sa paningin ng Panginoon at Kanya naman kayong itataas. Okay ba? So, mag-pray muna tayo sandali. Panginoon, salamat po sa biyaya. Salamat sa salita mo na aming binasa. Tulungan niyo po kami na ang mga salitang ito ay mag-sink in sa buhay namin. May pamuhay namin sapagkat ang taong katulad namin, kung kami ay magmamalaki sa iyo, ay wala naman ding magiging saysay ang buhay namin. Mas maganda nang magpakumbaba kami sa inyo, Ama, nang sa ganon, ang buhay namin ay mabigay niyo ng magandang meaning habang kami nasa mundong ito. At baka sakali, kami ay maging huwaran sa mga mananampalataya. Pagpalaan niyo po ang pagkabasa ng salita, ang aming kabubulay-bulay. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus, Amen. Okay, na Sunday, ito yung message na natin, no?
Ay salitang humble ay base, lowly. O, sabihin daw, depressed, ano? Sa Hebrew yan ay shapar. Okay, sa Greek naman, tapinuo. Yan. To depress, to humiliate, abase, or bring low. So, hindi naman po masama, no? Na tayo po ay, kung tingnan ng tao ay hindi nagyayabang. Kahit na lang may ipagyayabang ka. Sabi naman ng iba, yabang na nga lang ang natitira sa amin eh. Diba? Mawawala pa. Ang English kasi po ng yabang ay pride or proud. Diba? Diyan bumagsak po si Lucifer eh. Sa salitang yung pride. At sabi nga sa middle ng pride ay nandun yung letter I. Ano ho? Kaya kapag tayo nagyayabang, sarili lang natin yun. No? Pero kung tayo po ay nagpapakumbaba, no? Ito po ang tinataas natin ng Diyos. So, the more we humble ourselves before God and before man, we lift up the name of the Lord. So, dapat, sabi nga ng Proverbs 15:33, the fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is humility. So, ayaw ng Panginoon na tayo po ay maging wasak na nilalang. Gusto po ng Diyos, tayo po ay mga taong naaabot ang ating mga layunin, no, na binigay ng Panginoon sa atin para abutin natin. Yung ano kaya? Ayan, no? Kaya sabi ng Bible, before honor is humility. So, tayo mga naghahanap ng mga honor. Ako naghahanap ng honor eh. Diba? So, gusto ko rin naman na ako'y i-honor. Diba? Sabi ng Bible eh, honor your parents. O, parents ako eh. So, gusto ko naman yung mga anak ko, i-honor naman ako. Diba? Honor your father and your mother. But this, yung honor, nakita ko man lang sa aking family. Hindi ko man makita yan sa mga tao. No? At least sa family ko, makita ko yung salitang honor. They honor their parent, father, and mother. So, sabi ng Bible, tayo ay, ang gusto ng Diyos, i-honor natin siya. At pag ino-honor po natin ang Panginoon, ibig sabihin daw po niyan, humble ka. You are humble. Hindi mo kayang i-honor ang Diyos sa paraang ikaw ay proud. Di ba? At ang sabi nga ng Bible sabi rito sa may talata dyan, no? Na bakit ang tao ay nawawasak dahil sa pagiging palalo. Sabi ng 16:18, pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Kaya, ang mga mayayabang at ang mga hungkag na tao, ang kahantungan niyan ay distraction. So, ayaw natin na makakita ng mga destroyed life, no? Mga buhay na destroyed lives, no? Mga wasak na buhay, mga wasak na tahanan, mga wasak na pangarap, mga wasak na gawain. Gusto natin makakita ng matagumpay. Pero ang hinihingi ng Panginoon para sa katagumpayan ay ang tinatawag na humbleness or humility. Diba? Humility of spirit. So, magkaroon tayo ng espiritong mababa, mapagpakumbaba. So, kahapon, nung Wednesday, ay
nagkaroon tayo ng Bible study dun sa Katmon. So sabi ng Bible sa Matthew chapter 5, Blessed is the poor in the spirit. Mapalad ang may mapagpakumbabang espiritu. Yung salitang poor doon, sa ibang Tagalog, mapalad ang pulubi sa espiritu. Mambira, no? Poor nga naman, no? Pulubi o mahirap sa espiritu. Hindi, sabi ng poor doon, spirit, meron kang espiritu mababa. Base spirit, humble spirit. Kaya kapag meron doon tayong humble spirit, ay mamanahin natin ang langit. Sa atin ang kaharian ng langit. So sinasabi dito, no, na kailangan nating magpakumbaba in order for God to lift us up. We need to be humble before God. So, napag-aralan natin yan, no? Yung pride ay, bagamat ang isabihin, arrogance, proud, diba? Or swelling. Pero diyan po, yung parang salitang gown or toga, yan pala ibig sabihin ng toga o gown. Diba yung mga tao na susuot ng gown? Yan. Ibig sabihin pala pagka ikaw ay naka-gown, ikaw ay nagyayabang. Pero hindi naman masama na naka-gown ka, di ba? Lalo pag may mga okasyon ng kasal, at lalo ko ikaw yung ikakasal. Okasyon ng graduation, lalo ko ikaw yung gagraduate. Diba? Hindi naman po masama yun. Kaya lang, nagkataon lang siguro, no? O talagang ganon, na ibig sabihin ng pride sa Hebrew ay gown or gown. Yan. At tinatawag din po itong toga. Toga. Yan. Yung namang hoti ay goba. Yan. Goba. Yan. Arrogance, loftiness, pride. So, kaya sinasabi ng Bible, no? Kung ayaw nating tayo ay mawasak, kailangan natin ang i-apply ang salitang humbleness of spirit or humility. Sabi ng James 4:6, But he giveth more grace, wherefore he saith, God resisted the proud, but giveth grace to the humble. So nakita natin, no? Ang humble ang binibigyan ng Diyos ng biyaya. At ang mga proud, sabi ng Bible, ay nire-resist ng Panginoon. Ano yung nire-resist? Tinatanggihan, tinatakwil, binabaliwala, sineset aside ng Panginoon. Bakit? Proud. So, ibali lang ang tingin sa ng tao ay mababang uri. At least, ang Diyos, itataas ka in due time. May mga gano'n sa mga unang panahon, mababang uri ang nilalang. Okay po? So, eto po yung mga nakita natin, no? Kailangan daw natin, sabi nito, magpa-submit tayo. No? Sabi ng verse 7, Submit yourselves therefore to God. I-submit daw po natin ang ating mga sarili una sa Diyos. Yung taong nais maging humble in spirit ay kailangan marunong siya ng salitang submission. Submit yourselves therefore to God. Paano mo malalaman na nagpapasubmit sa Panginoon yan? Siyempre, kung ano yung utos ng Bible, na salita ng Diyos, yun ang tinutupad niya. Kahit na lang, mukhang siya na ang pinaka sabi nga nung iba ay old-fashioned. Di ba? Yung mga Baptist, old-fashioned daw mga Baptist eh. Kaya tayo naman, hindi naman tayo nasasaktan sa salitang old-fashioned. Bakit? Sapagkat nasa Bible yan eh.
Di ba? Yung pagiging mapagpakumbaba. Oh. At mapagpasakop. Sa Bible yan eh. Buti sana kung wala sa Bible yung submission. Sabagat ang sabi ng iba, yung equality gender. Di ba? Equality gender naman ang kanilang binabana. Mga rin, lalo ang mga kababaihan, no, sa kanilang asawa. So, sa Bible, lahat ng tao ay pantay-pantay paningin ng Diyos. Diba? Pero, kapag ka ang opposite sex, babae, lalaki, ay pumasok sa tinatawag na wedding or covenant of marriage, ang sabi ng Diyos sa babae, magpasakop ka sa iyong asawa. So, hindi naman nakakahulugan na superior yung lalaki sa babae, hindi. Bakit? Ano dahilan? Bakit kailangan magpasakop ang babae sa lalaki? Sa pagkasabi ng Bible, kasi si Eva nadaya. Kaya pala kayong mga babae, madaling dayain. Okay, kailangan nyo ng proteksyon. Sino ang magpuprotect sa inyo? Yung lalaki. Kaya, kailangan kayo magpasubmit sa salita ng Diyos, sa kautusan ng Diyos. Kapagat ang tao nagpapasubmit sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos, ito yung mga taong nilalagay naman ng Diyos sa pedestal. Sa rurok ng katagumpayan, sa rurok ng kasikatan. Naalala niyo si Joseph, the dreamer? Di ba? Inapi-api siya ng kanyang mga kapatid. Dahil si bunso, itinapon siya sa balon na walang laman, walang tubig. Balak siyang patayin, pero buti na lang, niligtas siya ni Judah. Tsaka ni Reuben yata yun. Binenta na lang siya sa mga kalakal o si Judah para lang maligtas si Joseph. Pero after so many years, eto na, dumating na yung 7 years of famine. Hindi nila alam na yung palang namumuno sa Egypt ng panahon na yon, second to the throne ay si Joseph na kanilang nilook down. Di ba? Pinagtawanan. Nilait. Sinaktan. Ibinenta. Kaya kung minsan kapatid, no? Kaya ano lang. May mga taong parang tingin na sa inyo ay kuto na parang titilisin lang wala na. Ganyan lang. Sa araw, baka sila hindi lang mas maliit pa sa kuto. Bakit? Kapag sabi ng Bible, God resisted the proud, but He giveth more grace to the humble. So, submit yourself to God. Number 2, to the church leader, Hebrews 30:17, di ba? Nabasa na natin yan. Sabi doon, obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief, for that is your unprofitable for you. For that is unprofitable for you. So kapag hindi kayo nagpasakop sa mga leader ng church, katulad po ng pastor, magiging walang kabuluhan ang kanyang pamumuno. Kaya na yun? Hindi ka makikinabang sa pamumuno ng lingkod ng Panginoon. Imbis na i-bless ka ng Diyos, dahil ang blessing ay pinapadaan ng Diyos sa kanyang mga lingkod, ikaw mismo hindi ka tatanggap ng biyaya na pinamumudmud ng lingkod ng Diyos.
Bakit? Kasi nga, hindi ka nagpapasakop sa pastor mo. Di sinabi ng pastor mo pakinig ka. Sumunod ka. Pastor, kasi hindi ka naman talaga kaya Akala mo lang siguro di mo kaya. Pero subukan mo. Sabi ng isang tao, huwag mong sabihin na mahirap ang isang bagay dahil sa tingin mo'y mahirap. Baka madali lang pala. At huwag mo naman sabihin na madali ang isang bagay dahil sa tingin mo kasi mukhang madali. Pero mahirap pala. So, sabihin, ang pananaw mo dyan ay mahirap o madali. Ang ibig nga sabihin, subukan mo pareho. Gawin mo pareho. At baka sakali, pagtagumpayin ka ng Panginoon. Di ba? Kaya, ang mga pastor, pag nagsasalita yan, no? Ang kanilang sinasabi ay galing sa salita ng Diyos at ito po ay authority. Bakit? Kasi ang sinasabi niya salita ng Diyos This is our soul authority. Ang salita ng Diyos. Na kapag ka ipinangaral ng mga lingkod ng Panginoon, ang kanyang pinapangaral ay hindi yung salita ng pastor, kundi yung salita ng Diyos na siyang otoridad. Na maaaring sa pananaw mo, sa tingin mo ay mali. Hindi nahakma sa panahon. Pero yun ang sabi ng Diyos. Alam niyo po ba? Ang salita ng Diyos is for all season. Akala kasi ng marami, ang Bible ay old-fashioned lang Old-fashioned na hindi. Ang Bible ay sa lahat ng panahon ay napapakinabangan. Hindi lang nung unang panahon, kundi ngayon din at sa mga darating pang panahon. Kaya ang Bible po ay advance. Alam niyo ba sa Revelation, pagka inanalyze mo ang mga sinasabi ni John the Beloved, ang mga binabanggit ni John the Beloved, yung mga advanced technology, pati yung AI nandiyan na. Pati yung computer nandiyan na. Pati mga missile nandiyan na. Pati mga aeroplano, helicopter nandun na. Hindi lang nila alam ang tawag. Hindi lang alam ni John kung ano ang mga pangalan nun. Pero binabanggit niya, dinidescribe niya kung ano yung nakikita niya na mukhang tutubi. Ano yun? Helicopter. Na merong ang tunog ay kasing lakas ng lagaslas ng maraming agos ng tubig. Kaya, pati yung aeroplano, na katulad ng agila, madami. Pati po ang tinatawag nating drone. Nandiyan na, sa Revelation. I-analyze mo lang. Pati po yung laser gun. May laser na po. Ginagamit na ng Israel yan. Laban sa Iran. Kaya, advance ang salita ng Diyos. Hindi late. Kailangan late. Bakit? Kasi hindi kayo nag-aaral ng Bible. Akala natin ang Bible ay late. Hindi po. Ang pinaka-advanced na aklat sa buong daigdig ay ang Biblia. Bago pa nalaman ng tao, sinabi na ng Biblia. Nung malaman ni Galileo Galilei na ang mundo ay nakalutang sa kawalan, sinabi na po yan ng Daniel. Di ba? Kaya mga kapatid, pag sinabi natin ang Bible ay unang panahon pa, obsolete na, hindi na napapanahon, ikaw ang obsolete. Bakit? Kasi BO ka. Wala kang alam kung gaano ka-advance ang salita ng Diyos sa panahon ngayon at sa darating na panahon.
Ah. Nasa Bible na lahat yan. Aralin mo lang, analyze mo lang, at makikita mo, totoo pala. Ha? Sino nangangaral yan? E di ang mga leader, ang mga pastor, ang mga lingkod ng Panginoon, na madalas ang tingin ng mga miyembro na nag-aral kuno, matatalino kuno, na ang tingin nila sa pastor nila, hanggang doon lang ang alam niya. Kapatid, kapag ganyan ang tingin niyo sa pastor niyo, na mukhang mas matalino pa kayo, umalis na kayo sa church na yan. Bakit? Hindi naman pala kayo naniniwala na sa pastor ninyo eh. Magiging kabulukan ka lang dyan. Magkikreate ka lang ng chaos dyan. Baka mag-divide pa ang church dahil sa iyo. At ikaw ay sumpain ng Panginoon. Kabagat ang to divide the church is a crime, is a heinous crime. Death penalty. Tandaan niyo po yan, ha? Ang church division is a heinous crime when it comes to the Word of God, and the penalty of this kind of sin is death penalty. Kaya huwag niyong dinidivide ng church. Kung di na kayo naniniwala sa leader ninyo, maghanap na kayo ng ibang leader. Bakit? Hindi naman yung pala kayo naniniwala eh. Bagat para lang kayong, sabi ng isang doktor, isang engineer, no? Engineer ba? Hindi. Isang engineer, isang doktor, at saka isang pastor na nag-hunting sila. At nakakita sila ng pusa, sabay-sabay nilang binaril. So, parang isang putok lang ang nadinig. At nung tinignan yung usa, sabi ng doktor, siguro, engineer, ikaw nakatama nito, no? Hindi ako. Hindi ako nakatama niya. Baka ikaw. Sabi naman ng doktor, hindi rin ako. Oh, hindi ikaw nakatama? Oh, hindi ako. Hindi rin ikaw. Oh, hindi rin ako. Sino nakatama? Si pastor. Bakit? Sapagkat tinamaan daw kasi yung usa sa tenga. Sa tenga. O, ano nangyari? Nung tinamaan ang usa sa tenga, lumabas sa kabila yung bala. Di ba? Tumama sa tainga ng usa ang bala ng baril at lumabas sa kabilang tainga. O, bakit? Kasi daw, pag nagpipreach yung pastor pumapasok sa kabilang tenga, lumalabas sa kabilang tenga. Kaya sabi nila, kaya nakatama niya si pastor. Di ba? Pero alam nyo, may isang narinig akong kwento, may isang ateista. Kada church service, umaattend siya doon sa church ng Baptist. Sabi ng Baptist, isang araw, sabi ng Baptist pastor, nilapitan niya ateista. Sabi niya, di ba ateista ka? Oo. Di ba di ka naniniwala sa Diyos? Oo. Ano ka naniniwala sa Diyos? Kaya pastor, hindi mo mapapaniwala sa Diyos mo. Talaga? Oo. Ang tanong ng pastor kung hindi ka naniniwala sa Diyos, ba't nandito ka? Ha? Hindi ka ba naniniwala sa Diyos ba't nandito ka? Ang sabi ng ateista, kasi ngayon lang ako nakakita ng tao na naniniwala sa lahat ng sinasabi niya. Dahil naniniwala ka sa lahat ng sinasabi mo, kaya nakikinig ako sa iyo. Pero hindi ako naniniwala sa Diyos na pinapangaral mo. Grabe, ano? Hindi siya naniniwala sa Diyos na ipinapangaral ng pastor. Pero nandun siya lagi sa church. Kasi sabi niya, yung sinasabi mo, pastor, ay pinapaniwalaan mo. Kaya nakikinig ako sa iyo. At least yung ateista, hindi naniniwala sa Diyos, kada church service, nandun siya. Tayo mga theist, tayo mga naniniwala sa Diyos. Ilang beses tayo umaattend ng church sa loob ng isang linggo, o isang buwan, o isang taon. Buti pa yung ateista,
Kahit hindi naniniwala sa Diyos, nandun siya. Karin! Magpasakop tayo sa mga lingkod ng Diyos, sa mga namiminuno sa inyo. Sapagkat kung hindi ka magpapasakop, wala kang pakikinabangan sa pamumuno niya. Bakit? Walang blessing ang Panginoon sa iyo. Ang bine-bless ng Panginoon, yung nagpapasakop. Pero yung hindi, no blessing at all. Yan, so, sabi ng Bible, for that is unprofitable for you. Walang pakinabang sa iyo. Diba? Lahat ng ginagawa ng pastor mo na paglilingkod sa iyo, pagpapakain sa iyo ng salita ng Diyos, pananalangin para sa iyo, na no effect. Bakit? Kasi hindi ka naman nagpapasakop sa Kanya. So wala kang papakinabangan sa lahat ng blessing na binibigay ng pastor mo, ng Diyos, through your pastor, every time he preaches. But every time he prays, wala kang blessing because you don't submit yourselves to your pastor. At ang sabi pa rito sa 1 Corinthians 16:16, that ye submit yourselves unto such and everyone that helpeth with us and laboreth. Ito naman yung mga worker. Ay, pastor, worker lang naman siya. Oo nga. Eh, ikaw worker ka ba? Hindi po. Oh, hindi ka worker. Member ka? Opo. Oh. Kapag na ikaw ay member ng church, at hindi ka worker, worker siya, makinig ka sa kanya, sumunod ka sa kanya, magpasakop ka sa kanya. Yan ang sabi ng Bible. Parang ganito lang yan eh. Sa bahay, may kuya o may ate, di ba? At tapos may una, may pangalawa, o may pangatlo pa, may pang-apat pa. Sabihin, yung mga katawagan na yan yung chain of command. Sa garay, may ate, may kuya o ate, merong diche, o kaya diko, tapos merong sangko, o kaya sanse. Diba? Yung tatlong ano yan eh, bahagdan ng ng mga magkakapatid. Pag puro babae, ate, diche, sanse. May pang-apat pa, bunso, parang gano'n yata. Bunso. Oh, kuya, diko, sangko, parang gano'n, no? Diko ba o sangko? Then, bunso. At sa Bible, yung posisyon na yan, may blessing yan. At pag pinabayaan mo yung posisyon na yan, may sumpa. Kung ikaw ang kuya o ikaw ang ate, pangatawanan mo ang pagiging kuya mo o ate mo. Pag hindi mo ginamit ang posisyon mo na yan sa pamilya mo, sa tahanan ninyo, sa inyong magkakapatid, imbis na i-bless ka ng Panginoon, susumpain ka ng Panginoon. Yung blessing mo, mapupunta doon sa nagpapatupad na dapat pinapatupad ng panganay. Katulad si Esau and Jacob. Diba? Dapat magpapasakop si Jacob kay Esau dahil si Esau ang panganay. Pero dahil binaliwala ni Esau ang kanyang birthright, ibinenta niya kay Jacob. So, nung binless ng Panginoon ang sambahayan ni Esau, ni Abraham, binless ng Panginoon si Jacob kasi mas pinahalagaan ni Jacob ang posisyon ng pagiging panganay kaysa kay Esau. Kaya sabi niya, I love Jacob, I hate Esau. Kaya mga pagka ang posisyon na binigay sa iyo sa church ay binaliwala mo, tandaan mo to, ang blessing mawawala sa iyo. Church worker ka, pangatawanan mo ang pagiging church worker mo. Gampanan mo ang trabaho mo. Yung mga hindi worker, alalayan mo, alagaan mo. Turuan mo, utusan mo, pwede mo utusan yan. Diba? I-train mo. At kayo namang mga member na hindi worker. At yung mga worker na gumagawa rito,
pakinggan nyo sila, sundin nyo sila. Huwag nyo sabihin na, "Hoy, worker ka dito, dapat ikaw gumagawa niya. Hindi ko trabaho yan." Ang hira, no? Tama naman siya, di ba? Yung worker ang gumagawa niya. Pero, ikaw, bilang member, tulungan mo yung worker. Bakit? Nasa posisyon siya, ikaw wala. Bakit kaya kung isang gano'n, no? Worker naman ng church yan eh. Talaga naman trabaho niya yan eh. Di gawin niya trabaho niya. Tama yun eh. Kaya lang, sino ka? Member. Member ka lang pala eh. Mas mataas ang posisyon niya sa'yo. Kaya huwag ka nagsasalita sa kanya ng ganyan. Sabi ng Bible, huwag kayong magsasalita ng masama sa mga nasa posisyon. Nasa posisyon siya bilang worker ng church eh. Magsasalita ka ng pangit sa kanya dahil worker siya. Mga kapatid, sabi ng Bible, magpasakop ka sa pastor mo, makinig ka sa kanya, sumunod ka sa kanya, igalang mo siya, at magpasakop ka sa mga kasama ni pastor na manggagawa din. Kahit na mga yan ay deacons, yan ay mga church worker, yan ay mga Sunday school teacher, mas otoridad sila kasi nasa posisyon sila. Ikaw, wala. Ikaw ay dapat nasa ilalim ng kanilang pamamahala. Diba? At pagka nagpasambit tayo sa tatlong yan, ang blessing ng Panginoon ibubuhos sa'yo. God giveth more grace to the humble. Sino yun? Those who submit themselves to the higher authority. Okay, pangalawa, sino ang mga bine-bless ng Panginoon? Sabi ng Bible, draw nigh to God, James 4:8, and He will draw nigh to you. Sabi na, no? Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Ang sabi nito, no? Una, submit yourselves to the higher authority. Number 2, draw nigh to God. Lumapit ka ng malapit sa Panginoon. Huwag kang lalayo. Pastor, may trabaho ako eh. Ano kung may trabaho ka? Pastor, ano ko eh. Ako yung mataas doon eh. Ano kung ikaw pa ang pinakamataas doon? Ang sabi ng Bible, lumapit ka sa Diyos. Come to God. Draw nigh to God. Salitang draw nigh and give so. Yan. And give so. To make near. Lumapit na ang Diyos eh. Di ba nung si Kristi bumaba sa lupa, nilapitan ka na ng Diyos eh. Pinuntahan ka na ng Diyos eh. Ililigtas ka na ng Diyos eh. Si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Pinuntahan ka niya dito sa lupa. Nilapitan ka niya. Namatay siya para sa iyo. Ngayon, ang sabi naman ng Bible, lumapit ka naman sa Diyos. Lumapit ka kay Kristo sapagkat lumapit na si Kristo sa atin. Kaya lumapit na si Kristo, ikaw naman lumalayo. Balik ka na lang. Sabi ng iba, kaya nga pastor, lagi akong tumate ng church para malapit ako sa Diyos. Tama yun, diba? Kaya nga pastor, pipinitensya kami para lalo kami malapit sa Diyos. Lumapit na nga ang Diyos tapos lumalayo pa tayo. Diba? Isabi po niya, no? Eto, tingnan niyo po itong talata na to. Matthew 11:27-30. Isalitang come. Come. Tingnan niyo, ha? 27 muna. All things are delivered unto me of my Father, and no man knoweth the Son, but the Father, neither knoweth any man the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal Himself. So, ibig sabihin, mga kapatid,
walang nakakakilala sa Diyos, si Kristo lang. O sa Ama, si Kristo lang. Wala rin naman nakakakilala kay Kristo, ang Ama lang. Pero, ang sabi ni Kristo, nagpapakilala ako sa sino mang tao na gusto kong makilala ako. Ano ibig sabihin nun? It's a great privilege that the Lord revealed Himself to you. Isang malaking pribilehiyo sa ating mga tao na magpakilala si Kristo sa iyo. Pero na madalas, binabaliwala natin si Kristo pag nagre-reveal na siya ng kanyang sarili sa iyo. Tanda natin, ang Diyos nagre-reveal ng kanyang sarili sa maraming paraan. Noon, sa magitan ng mga panaginip, nagpapakilala ang Diyos, nagpapakita ang Diyos. Pero sa panahon ngayon, sa magitan ng Biblia, sa pangangaral ng mga pastor at pagbabasa ng Biblia. Pag nagbabasa ka ng Bible, nagbubulay-bulay ka ng salita ng Diyos, nire-reveal ng Diyos sa iyo ang kanyang sarili. Pag nakikinig ka ng messages, nire-reveal ng Diyos ang kanyang sarili sa iyo. Pero baka para kang usa na tinamaan sa tenga, lumabas sa kabila yung bala. Sabi ni Kristo, no? Lahat ng bagay ay binigay na sa akin ng Ama. Actually, sa Matthew 28, lahat ng kapamahalaan sa langit at kapamahalaan sa lupa, sabi ni Kristo, na ibigay na sa akin. How powerful Christ is. Diba? Napaka-powerful ni Kristo eh. Pero, tayo, ayaw natin, parang ayaw natin nagre-reveal sa atin ng Diyos kasi baka natatakot tayo, baka tawagin tayo ng Panginoon mag-mission. Pero mga kapatid, it's a great privilege na tawagin ka ng Diyos as missionary. Amen? It's a great privilege na tawagin ka ng Diyos bilang pastor. It's a great privilege na tawagin ka ng Diyos para maging Sunday school teacher, para maging church worker, para gumanap ng kanyang kalooban. It's a greatest privilege to every man. Pero, madalas ang tao, ayaw niya yun. Bakit? Kasi, para sa paningin niya, against sa kanyang pangarap, against sa kanyang mga layunin, against sa kanyang mga nais marating, magawa, maabot sa kanyang buhay. Pero ang sabi ng Bible, God will give the desires of your heart. Psalms 37, verse 4 and 5. Na akala mo, pagka sinunod mo lang ang gusto mo, makukuha mo lahat. Pero diyan ka nagkakamali. Baka hindi ibigay ng Diyos sa'yo lahat. Meron lang ilan, maaari. Pero kung susunod ka sa Diyos, sabi ng Diyos, He will give the desires of your heart. Basahin mo nga. Psalms 37, baka akala nyo na wala sa Bible. Psalms 37. Busan natin ang Bible natin sa awit 37. Yan. Ano ba yung Psalms dito sa Bible ko? Gitna pala ng Bible. Yan. Gitna nga pala ng Bible, no? Ano sabi dyan ng verse? I think number 5. Verse 4, wala. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of your heart. Di ba? Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Mangyayari ang desire ng puso mo. Ibibigay ng Diyos ang gusto mo ng puso mo. Pangyayarihin ng Diyos ang gusto ng puso mo.
Ayaw mo yan? Sabi ko, Panginoon, paglilingkod ako sa inyo, pero saan ang dalahin ko, makagraduate lahat ng anak ko. At hindi ako pupunta ng ibang bansa hanggat hindi nakakagraduate ang mga anak ko. O 3 anak ko pa lang yan, wala pa si Kendren. Di ba? Ngayon, graduate na yung 3, si John Red na lang. Ibig sabihin, pwede na kami pumunta ng ibang bansa. Nangyari ba? Ang pangarap ko, nangyari. Nakagraduate sa college ng 3 kong anak na hindi ako tumutungtong sa anumang bansa maliban sa bansang Pilipinas. At ngayon, mukhang makakarating na kami. Sabi ni Pastor Taginod, Pastor, ayusin mo na ang passport nyo. Kasi balak namin magpapunta sa Amerika, at least 2 pastor muna. Baka sakali mapili kayo at makarating ka pastor na Amerika. O, di ba? Ready na ako. I-ready ko sarili ko. Kaya nga kukuha na ako ng passport eh. Meron na ako inaasikaso pa. Para pag dumating yung tamang pagkakataon, makakarating ako ng ibang bansa. Like Japan. Diba? Like America. So, pero hindi ko pa kinoconsider na ngayon na o itong panahon na to. Baka next year pa o mga ilang taon pa. Bakit? May inaasikaso pa ako eh. Nun nga, nag-aaral ang mga anak ko eh. Sinikap kong huwag pumunta na ibang bansa kahit na may mga nag-i-invite sa akin doon. Pastor, punta ka rito. Iano ka namin. Kami ang mag-ano sa'yo dito. Parang i-adapt ka namin dito. Diba? So, meron ng mga nangako sa akin na pagka pupunta ako na ibang bansa, like America, mayroon na akong pupuntahan lugar. May sasalo na sa akin. Sabi ko, Red, hindi pa graduate ng mga anak ko eh. Saka na lang. Oh! Makakagraduate yung mga anak mo pag nandito ka. Di ba? Sabi ko, hindi. Gusto ko, pagpunta ko dyan, graduate ng mga anak mo. Saka ayaw kong pumunta dyan para maghanap buhay. Pupunta lang ako dyan para mamasyal. Pwede gusto pag nandito ka, pwede naman, mamasyal ka lang. Pero maganda, kung nandito ka na rin lang din naman, edi, maghanap ka ng church, maghanap tayo ng church, tapos mag-depress ka, baka masuportahan ka doon. O pwede naman ka ako. Pero hindi yun ang purpose ko. Ba't ako pupunta dyan? Pupunta lang ako dyan para mamasyal lang kami ng misis ko. Tapos uuwi na kami. Kaya dito ako naglalagay ng business sa church. Sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. Dito, bakit? Para dito ako mag-stay. Di ba? Sabi ng Bible, lahat na ng bagay nasa akin na! At kung sino man ang gusto kong pag-revealan ng aking sarili, doon ako magre-reveal. Mga kapatid, be ready. No? Baka ikaw ang pag-reveal ng Panginoon. At pag nag-reveal ang Panginoon sa iyo, huwag na huwag kang tatanggi. Sapagkat pag tumanggi ka, ikaw din ang mamumulubi. Ikaw din ang kawawa. Sapagkat ang blessing ng Panginoon ay doon sa mga taong sumusunod, nagpapasakop at lumalapit. Ano sabi ng verse 28? Matthew 11:28, Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So sinasabi ng Bible, kung gusto natin tayo ay i-bless ng Panginoon, kahit marami tayong kinakaharap, lalong-lalo na nga, kung marami kang problema sa buhay. Marami ka na nga problema sa buhay. Ayaw mo pang lumapit sa Diyos. Ayaw mo pang lumapit kay Kristo. Ayaw mo pang hanapin ang Diyos. Ay dapat, kung kailan marami ka ng mga pagsubok, mga tukso, mga kahirapan, mga karamdaman, at kung ano pa,
Dapat lalo mong hanapin ng Diyos. Sabi nga ng Ecclesiastes 12 eh. Ha? Sabi na, remember thy Creator in the days of the youth, while the evil days come not. Hanggat wala ka pang mga nararamdamang hindi maganda sa iyong kalusugan. Hanapin, alalahanin mo na yung Diyos na lumikha sa iyo. Lumapit ka na sa Diyos hanggat malusog ka pa, malakas ka pa. Pastor, kaya nga ayoko lumapit sa Diyos, ang dami ko ng karamdaman. Dapat ka nga lalong lumapit, baka pagalingin ka pa ng Diyos. Lapit ka na lapit sa ospital, lapit ka na lapit sa doktor. Alam niyo ba, may paniniwala kung bakit namatay ng maaga si Sister Risa? Dahil na-overdose nung mga nilagay sa kanyang katawan na mga doktor. Apat na kinakabit yung tubig. Dextrose. 4 na dextrose nakakabit sa kanya. 4. Sabi ko, 4. Hindi ako nakakita ng pasyente na may 4 na dextrose. Kasi daw, dehydrated. Nung dinala si Sister Risa doon, hindi naman siya matabang-mataba eh. Abay, ilang araw lang eh. Lumubo lang napakalubo. Bakit? Kasi 4 na dextrose ang nakakabit. Sabi ko, pwede ba yun? Yun ang ginawa doon eh. Doon din dinala yung taga-Katmon na natunaw ang atay. Sabi ko, ano po nangyari? Pastor, na-overdose. Saan po? Sa gamot. Ano po nangyari? Tunawang atay. Bili ko po sa kanila. Kung magpapacheck up, kahit anong gamot ang sinabi ng doktor, maliban sa mga natural, huwag silang iinom. Pa-check up lang, pero huwag silang iinom noon hanggang hindi ko ina-approve. 2 weeks pa lang, nakakaupo na. 1 week pa lang, natanggal na yung kanyang oxygen. Wala pa akong binibigay na gamot. Hindi pa ginagawa. Pinagpipray lang namin. Nagbabagol sa atin lang kami. At pinalitan ko lang yung kaniyang mga dapat kainin, dapat inumin. Inayos ko lang. Pero walang gamot. Ika 2 weeks, nakakabangon ng mag-isa. At wala na rin siyang oxygen. 1 week pala. After 1 week, tinanggal ang oxygen. After 2 weeks, nakakabangon ng mag-isa. After 1 month, naglalakad na, mag-isa, naghuhugas na ng pinggan. Sabi ko, sister, di ba, kutsara lang, ano pag ginawa ka mo, bumabagsak. O, pastor, dati yun, pero may pastor, hindi na, malakas na ako, okay mo, may hawak pa akong pitsil, may lamang pang tubig, kalahati. Kalahati lang, pastor. Oo, may hawak na pitsil, nababasagin, may lamang tubig, kalahati. Dati kutsara lang, hinahawag, binubuhat niya, nahuhulog pa. Sobrang hina niya. 1 month pa lang, namula na yung mukha niya. Nagkakulay na yung labi niya. Ha? Mga 2 months, nagkakaroon na siya ng muscle. Laman. Dati, butot balat eh. Ika 3 months, going to 4 months, di na siya namin nakikita sa bahay. Lagi na nasa dumadalaw kasi niregaluhan siya ng kanyang anak ng kotse. Dahil natuwa yung anak, na nakakalakad na yung mama niya, nakakagala na, o niregaluhan niya ng kotse. Okay na. Diba? Oh. Tapos, after 4 months, nilalamayan na. Teka, nangyari ko? Kinausap ko yung kuya eh. So, ganito nangyari kasi. Ganun ba? Wala, umagawa. Binalaan ko naman sila, huwag mo na silang iinom na kung ano ng mga doktor, mga gamot na galing sa ospital, lalo mga synthetic. Doon din. Malolos din. Oh, si Risa, malolos din. Sino gusto sa inyo mapadala sa malolos? Tadali ko ngayon, tricycle. Ano na? Pero
Pero si Kristo, pag lumapit ka kay Kristo, sabi ni Kristo, I will give you rest. Kaya nga, Pastor, Sister Risa, naka-rest. Hindi yun ang rest na sinasabi ni Kristo, na sabi ni Kristo, no, kahit nandito pa tayo sa mundong ito, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa buhay kasi lumalapit tayo sa Kanya. So pag lumalapit tayo kay Kristo ng malapit, mga kapatid, yung biyaya ni Kristo, ibibigay sa atin, magiging magaan ang buhay natin. Amen? Magaan. At ang sabi ni Kristo, learn of me. Magiging matalino ka. Matututo ka sa buhay. Kaya maraming tao hindi alam ang gagawin sa buhay. Bakit? Ang sabi ni Kristo sa Matthew 24, chapter 7, ang sino mang nakikinig at tumutupad ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang tao na matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng malaking bato. Kapatid, kapag ka pala ang turo ni Kristo, ang ating inaaral, pinamumuhay, sinusunod, dahil lumalapit tayo sa Kanya, nagiging matalino ka at ang buhay mo tatayo, tatatag, matibay, hindi mawawasak ng bagyo, ng baha, ng hangin. Ano ba yung mga yan? Mga pagsubok, mga tukso, at kung ano pang mga temptation o tribulation ng buhay. At magugulat ka na lang, matandang-matanda ka na, naglilingkod ka pa rin sa Panginoon. Amen? Matanda ka na. Ako nga, di ko nga alam, naaabot ako sa ganitong edad na pastor pa rin ako eh. Samantalang binata pa lang ako eh, umaayaw na akong magpastor. Nangako na nga ako eh, Panginoon, 90% ng kita ko, dinigin sa church. Doon ako sa 10% mabubuhay. Huwag mo lang akong tawagi sa ministry. Wala eh. Nandito pa rin ako sa ministry. Binigay ba na Diyos yung pangarap ko? Yes, of course. At paparating na yung marami pa. Diba? Be excited. Paparating na yung marami pa. Come! Sabi ni Kristo. Beauty, sabi ng come, an imperative of to go. Sabihin, come hither. Lumapit ka sa akin. Kapatid, sabi ni Kristo, sabi ng Bible, draw near to God. Draw nigh to God. Pangalawa, hindi lamang yung sabi ni Kristo na come unto me. Yung sinabi ni Kristo, Mark 1:17, Jesus said unto them, come ye after me, and I will make you to become fishers of men. Ang sabi rito in verse 18, and straightway they forsook their nets and followed him. Ba rin? Yung salitang come, dalawang meaning dito. Yung salitang duty. Sabihin daw po niya ay come or follow. So, sabi ni Kristo, lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. I-bless ko kayo. I will give you more grace. And, number 2, I will make you a fishers of men. Ano? I will make you become fishers of men. Ano yan? Mamamalakayan ng tao. Hindi na ang hulugang pastor. Hindi na ang hulugang evangelist o missionary. Pwede ka naman mag-akay ng marami tao kay Kristo habang ikaw ay nandiyan sa iyong yung career ng buhay mo. Ang gusto ng Panginoon, magdala ka ng maraming tao palapit kay Kristo. At ang sabi po ng Biblia, sumunod sila kay Kristo. They followed Christ. They come to Christ.
Kapatid, if you draw near to God, God will give you more grace. He will bless you more and more. And if you come to God, He will make you a teachers of men. Sabihin, marami kang dadaling tao palapit sa Diyos. Sino yun? Umpisahan mo sa family mo. Start to your own family. And then to your neighbor. To your friends. Ha? To your co-worker sa trabaho mo. At pagka nangyari yan, sabi ng Bible, great is your reward in heaven. Kaya, ito po yung pangalawa, no? Draw near to God. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po. Napakaganda ng iyong salita, Panginoon, to bless everyone. Nais ninyo na kami magpasakop with humbleness. Nais ninyo na kami ay lumapit sa iyo with meekness and humility. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na laging lumapit sa iyo through prayer, lumapit sa iyo through Bible reading, lumapit sa iyo through meditation, at lumapit sa iyo, Panginoon, through worship. Sumamba kami sa inyo. Every day of our lives, gawin namin lagi kaming lumalapit sa inyo. Dahil kung lalapit kami sa inyo, Panginoon, more grace ang aming makukuha. Ang aming matatanggap. Ang aming may enjoy. Ang aming malalasap. At ang mga biyayang ito, Panginoon, pwede namin i-share to others, to our loved ones, to our friends, to our neighbors, even to our folk. Baka pati sila makakilala rin kay Kristo if we share the grace that you have given to us. Panginoon, magbibigay po ako ng panyaya. Bago tayo magwakas, mga kapatid, as the message, draw nigh to God, and God draw nigh to you. So lumapit na ang Diyos sa atin noon pa. At minsan pa, mas lalapit siya sa iyo kung lalapit ka sa Kanya. Huwag mong ipagkait sa Diyos ang buhay mo. Give your life to Jesus. Ipagamit mo yan. Huwag mong isipin ang sasabihin ng iba. Ang isipin mo, ano ba ang sasabihin ng Diyos sa akin? At darating ang panahon, yung nagsasabi sa iyo ng hindi maganda dahil doon sumusunod ka kay Kristo. Isang araw, sila yung mga taong sana sumunod ako katulad niya sa Diyos. Diba? Bagat ipapakita ng Diyos sa kanila yung buhay ng mga taong sumusunod sa Diyos. Mas pinagpala, mas maligaya, mas fulfilled, mas kapakipakinabang kaysa sa buhay na ayaw lumapit sa Diyos at ang gusto lang yung sarili lang nila ang masusunod. So, kapatid, huwag mo ipagkait ang buhay mo sa Diyos, sapagkat pag pinagkait mo yan, mawawala yan, masisira yan. Pero pagka ibinigay mo sa Diyos ang buhay mo ay gagawin ng Diyos. Very exciting, very useful, very fruitful, very meaningful, very beautiful life. At ang mga tao, titingin sa iyo na noon nilalait-lait ka because you serve the Lord. But now, kinakaingitan ka na. Sana naging katulad niya rin ako. Di ba? O sana naging katulad ako.
O naging katulad ko siya. No? Pagkat papakita ng Diyos, katulad ng liwanag ng araw, kung paano niya pinagpapala ang mga lumalapit sa kanya. Tayo tumayo, tayo manalangin. Let's come forward, mga kapatid. Draw near to God. Draw nigh to God. Huwag mong ilayo ang sarili mo sa Diyos. The more you get away from the presence of God, the more nalalapit ka sa pagkawasak, sa kapangyarihan ng diablo. Pero the more na nalalapit ka sa Diyos, the more na nawawala ang power at influensya ni Satanas sa buhay. Sa tayo manalangin, Panginoon, salamat po. Tulungan niyo po kami na magpasakop sa inyo at lumapit sa inyo, Ama. Huwag namin hayaan na lumipas ang isang araw na hindi man lang kami lumapit sa inyo na magitan ng prayer, sa magitan ng Bible reading, sa magitan man lang ng pakikinig ng messages, o sa pamagitan ng pagsamba with singing. Tulungan niyo po kami na lagi kaming lumapit sa inyo as early as we could, bago pa sumikat ang araw. Manalangin na kami, sumamba na kami, magpuri na kami, magpasalamat na kami, mag-aral na kami ng salita, makinig na kami ng iyong mensahe. Sapagkat sa umaga, mas masarap na lumapit sa inyo. Sapagkat mas kukunti ang distraction, fresh na fresh pang aming isip. Kaya mas maganda, Panginoon, every early morning, we will draw nigh to you. I-bless niyo po ang bawat sa amin, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Maging ang aming offering, pagpalain niyo at ang aming pong natitira pang time to pray. Ito pa kami sa aming dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay, magandang gabi po. Maraming salamat. At ngayon, mag-pray po tayo sandali ng ilang minuto.